Satisfied na po tayo mga katribya po sa bunga po ng ating kalamansi. Ayan o. Yung ating po mga buko. Masaya na tayo mga ka-farmers. Meron man tayo po mga naging bulaklak. Kahit di mo siya ganun karami. At least meron na tayong sure na maha-harvest yung pong mga buo na ito. Kaya satisfied tayo sa ating pong pag-aalaga. Bonus na lang po natin mga ka-farmers. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya po dito po ulit tayo sa ating pong farm para po ma-monitor po natin muli po ang ating inaalagaan kalamansi. As of now, yun pong ating mga bulaklak ngayon, mga nakaraan. Ito na po ay sinlalaki na po siya ng munggo. Size munggo, yun ba? Ayan, ang ganda naman po mga ka-farmers po yung pagkabilog ng ating kalamansi. Ibig sabihin mga ka-farmers, malaki po ang pag-asa ng ating inaalagaan na magtutuloy. Then, yung pong ating mga bulaklak ay hindi po sila sabay-sabay po na lumulusot. Meron ay ngayon pa lang lumulusot dahil po noong pagkaulan po ng malakas. Alam nyo po mga ka-farmers dito sa amin ay ilang hapon na po na akala mo po siya ulan ng Mayo. Grabe ang lakas po ng ulan. Yung 2 araw po nung bagyong si Berbena na shower rain, hindi po nabusog po ang lupa sa tubig. Pero nung mga nakakarang araw mula po kahapon, tsaka po nung isang araw, grabe po ang lakas ng tubig. Kaya yung pong ating kalamansi, busog na busog ngayon mga ka-farmers po sa ating pong patubig. Ngayon, ito naman pong ating kabilang kapitbahay. Kung ito hindi pa po siya nag-aalaga at nag-i-spray, ay marami pong mga sira po yung kanya pong mga buko. Ito. Ayan, palatandaan kasi mga farmers pagka po hindi po nag-aalaga, marami pong mga kopildong na bunga. Dahil kung yun na po kasi mga farmers po ang tinitira po ng mga insekto. Pero meron siyang mga bulaklak din na lumalabas. Yan. Ang advantage mga ka-farmers po noong nag-aalaga, hindi man po siya ganun karami. Pero pagka po nabuo at saka lumaki, magiging makuha na rin po mga farmers. Magiging madami na rin siya dahil pag lumaki siya, makaka-harvest tayo ng maganda-ganda. Basta't wag lang po siya malalaglag. Ang isa po kasi mga ka-farmers po na nagiging problema po ng mga kalamansi ngayon, lalo na ganyan, December. Isang araw na lang pala, December na. December 1 na pala ngayon. Dahil Lunes na pala mga ka-farmers. Kaya po mga ka-trivia po yung ating kalamansi. Meron po tayong pambulaklak, meron tayong gaholin, meron tayong kasaresa. Sa isang tangkay, mga ka-farmers, iba-iba po ang panahon po niyan. Meron tayong gamais. Kaya iba-iba pong buwan ang magiging harvest nito. Po pwedeng ito ay magkasabay, itong gaholin, tsaka itong kasaresa. Pag naghintay ito, pinalaki natin itong gaholin na ito, mga katribya, maabutan siya nitong gasaresa. Ito naman pong bulaklak, tagal-tagal yan. Mula po kasi mga katribya po sa bulaklak na ito, sa matanghito, halos sa 2 weeks. 2 weeks o 3 weeks ang kabukahan. Tapos, pag siya po ay natagtag, yan, 1 buwan.
Kaya kadalasan mga ka-farmers, pagka po kami nag-aalaga ng kalamansi, halos 2 buwan kaming singkad na nag-i-spray mula po doon sa tinatawag nating matanghito ng ating kalamansi. Dahil yan po ang kasalanan ng ating inaalagaan, nasa bulaklak. Pagka sa bulaklak mga katribya po ay nasira, iba ay hindi nakabuka o kinain po noong maliliit na insekto, gaya po mga ka-farmers ng hanip. Pag hinanip po ang kalamansi, yung bulaklak, hindi po nakakabuka ang kalamansi. Doon pa lang nasisira na siya. Yan. Pero pagka yun ay nakabuka, nakatagtag, kaya ganyan po ang mga buko. Malaki na po mga ka-farmers po ang pag-asa nitong ating inaalagaan. Masusulit na po na kahit po siya manual po nating ini-spray, chargeable, pero maganda po ang naging epekto ng ating kalamansi, ang bunga. Kaya lang siyempre ito kagaya nito, dami pong mga buko niyan. Kaya sulit na po ito yung ating pang maintenance, kahit hindi po siya mamuti ng bulaklak, basta't importante po ay puno ng bunga, tapos sunod-sunod okay na, nakagaya niya, no? Dahil po mga buko, masusulit na po itong ating inaalaga. Importante mga katribya ay meron kang palalakihin. Masaklap wala kang palakihin, wala kang pang maintenance ng inyong kalamansi. Tinginin natin, konti lang po yung naging bulaklak nito noong nakaraan. Kung hindi masyado pong mapapansin, pero nung siya po ay naging buko na, marami-rami rin po pala mga katribya. Madami-dami rin po yung ating pang January. Yan, yung ating po kasing gaholin na yan, pang January na mga ka-farmers, o yung mga gasaresa. Yan naman po ang ating gamunggo, gamais, pang Pebrero naman. Kaya lahat po ng buwan ay meron po tayong inaasahan. Kalamansi, pagka pumasok ka, hindi po pwedeng hindi ka mababasa, nakakatribya. Dahil nag-iipon ng tubig ang ating kalamansi. Yan, ay mga buko natin, marami po yan, dulo na ito. Tignan mo sa ilalim, wala po tayong laglag. Pag po kasi ang kalamansi ay marami pong sira, makikita mo bunga nasa ilalim, nalalaglag na siya. Iba naman, di man siya malaglag, nananatili siyang nakakapit, pero sira ang kanyang bunga. Merong ganon, pero malalaglag din siya bandang huli. Kalamansi, sa to pag-aaralan lang po ninyo paano po magpabunga, ang pamamaraan. Ang sikreto po niya mga katribya, nasa gamot, sa pataba, nasa alaga rin. Yan. Ang pinakamatinding kalaban lang namin dito mga ka-farmers, kawatan, yung mga may itim ang ulo. Yan, matindi, salot talaga yan. Walang patawad yan mga katribya. Pero sa mga insekto, at least yan nag-iiwan pa. Halimbawa, putakte, o iniiwanan ka pa ng dilaw niyan, may napipitas ka. Pero pagka yung kawatan, nako, ang iiwan sa iyo rin mga ka-farmers, sama ng loob. Yan.
Meron tayong yung baging. Agapan po natin yan. Tayong pinalalaki. Okay, pambulaklak po natin. Ito kailangan nyo mga katribya po aagapan. Nasa bulaklak po kasi mga ka-farmers po ang isa sa tinitingnan natin para dumami po ang inyong ani. Pag po ang bulaklak ay nasira at hindi nyo na-spray, hindi nyo naagapan, doon nag-uumpisa ng mga ka-farmers po yung pagiging kopildong ng bunga. Kaya yun pong ating mga katribya, sa bulaklak pa lang talagang nakakonsentrate na po sila. So concentrate na po tayo dyan. Dahil dyan po manggagaling po ang dami ng inyong aani. Siyempre, hindi lang naman po puro bulaklak yan. Kailangan bulaklak ay mapabukadkad po natin, mapagbuko. At hanggat yung ganito po ang size na nakikita po ninyo mga katribya, wala pa po tayong kasiguraduhan doon sa ating kalamansi. Pero pagka ganyan na po mga ka-farmers po ang size ng ating kalamansi, nasa 80% na yan, ay magtutuloy na. Ito, pagka ganito, minsan yan po mga ka-farmers ay binibitawan na po natin ng spray. Minsan madalang na. Pagka po yung ganyan na size ng gasaresa. Pero nadadalas tayo mag-spray kapag may panibago uling bulaklak. Sa panibagong bulaklak, aalagaan natin siya. Masasabay na rin po maalagaan itong mga maliliit na buko. Kasi itong mga gamis na ito, chance pa na matusok. Ay, tatinan nyo ito, may tusok ito. Ayan o. Ito, naitlogan na ito ng insekto. Nakalabas na. Ngayon yung nagiging paru-paro. Yes, pagka po meron kayong kalamansi mga katribya, mapag-aaralan nyo rin po yan. Buti na nga lang po mga farmers, meron po tayo mga YouTube, University. Nakakapanood po kayo, kakaroon kayo ng idea kung paano pamulaklakin, paano pagtuloy ng bunga. At least, hindi na kayo masyado pong nahihirapan. Medyo panoorin lang ninyo yung mga katiwa-tiwala talagang nag-aalaga ng kalamansi. Pero pagka yung nabalitaan lang, sigaya, ay nako, hirap po yun. Kaya yan po mga ka-farmers po ng ating pag-aaral. Ang kalamansi naman natin, di naman natin siya sinasabing 100% ay wala po siyang sira. Pero majority naman mga ka-farmers po ay mga buo. Siyempre, kung yan ay ang ating gamit po ay chargeable sprayer, ay alam naman natin siyempre iba po ang kuwan po ng power spray. Kaya alam matindi rin po gastos niyan. Sa chargeable, marami rin naman pong buo, dito na. Dahil menos gastos naman siya. Menos gastos siya, pwedeng pagtapangan po ang gamot, and then buo ang bunga ninyo. Kaya malaki po ang namenos na po natin dito sa gamot. Hindi tayo umabot po na gumastos na mga malalaki, umabot pa ng 10,000, 20,000. Gamot lang yon. Alam nyo mga katribya po ang mga magkakalamansi dito. Pag gumastos ka sa gamot ng 20,000, mahina pa yon. Kasi lalo na depende yan sa luwang po ng kalamansi. Kaya karaniwan dyan, pagka mga nasa 700 puno, mula po doon sa pataba, gumagastos kami rito nasa 50. Kasama pati po yung pataba. Pati patubig, nasa 60. Pero pag halimbawa naman, napagbunga naman natin ng marami, daang red bag naman na po pwedeng ilusong sa atin. Pagka natsyempohan naman ninyo,
na 1,000 ang presyo ng kalamansi, yan, meron tayong jackpot. Kaya naman kalahating libo naman ang kalamansi, balik puho na lang naman po yan. Kikita ka rin. Kaya lang siyempre, hindi kagaya talaga ng inaasahan mo na malaki kikitain. Ganyan naman po sa kalamansi. Hindi ka naman po mga ka-farmers dito matatalo. Maliban na lang kung pinabayaan po ninyo. Sa kalamansi, basta pinabayaan po ninyo siya, hindi nyo siya pinatabaan, hindi nyo siya in-spray na pang insecticide, lalo pa sa tag-araw. Satisfied na po tayo mga katribya po sa bunga po ng ating kalamansi. Ayan o. Yung ating po mga buko. Masaya na tayo mga ka-farmers. Meron man tayo po mga naging bulaklak. Kahit di mo siya ganun karami, at least meron na tayong sure na maha-harvest yung pong mga buo na ito. Kaya satisfied tayo sa ating pong pag-aalaga. Bonus na lang po natin mga ka-farmers po itong mga bulaklak na yan, na kung saan ay ating ini-spray. Ito, yung nasaktan po noong pagkabagyo. Dito maraming naglabas ng bulaklak mula sa kilikili. Nasaktan kasi siya. Ayan o, ang dami po mga bulaklak rito sa dulo. Siguro noong natanggal po itong nakaka-cover sa kanyang saging at naarawan, doon siya po nag-produce ng marami bulaklak. Yan, tinanggal na rin natin itong saging. Maganda ang lusot dito ng bulaklak. Ganyan sana marami. Kaya lang hindi lahat ay nag-produce ng marami pong bulaklak. Itong dulo na ito ang nagkaroon. Kaya naagapan lang po natin siya ng ating pong spray. Ayan, sulit na. Kaya mayroon naman uling mananakaw ang mga kawatan. Ayan. Ibabaw na ito mga farmers, bababayan. Lulundo yan pag lumaki po yung mga buko. Ganda na po ng labong ng ating kalamansi. Sulit na. Paano mga ka-farmers? At kita-kita po tayo ulit po bukas para susunod po natin balag. At ito po, subaybayan po natin itong ating pong inaalagaan para at least makita po ninyo yung pamamaraan po natin ng pagpapabunga. Pati rin po yung ating po pag-spray. God bless nyo lahat mga katribya. Kita-kita po tayo po bukas. Bye bye.